Indonesia na caretaker dito sa Taiwan. Tapos, ang naging amo niya, talagang, ay, ang pangit ng ugali. Kinakaltasan yung sahod niya, oo. Alam niyo ba yung reason? Yung may aircon ka sa bahay mo, kahit hindi ka makakalabas, at least aircon yung ano mo, buong bahay. May aircon ka kahit sa kwarto, bibigyan ka nila ng kwarto na may aircon. Story ako guys, as in, parang, ako ko ba, mayroon ganito palang among ugali, no? Na parang hindi maganda talaga. Pero, hindi siya Pinay guys, hindi siya Pinay. Ano siya? Indonesian siya. Indonesian na caretaker dito sa Taiwan. Tapos, ang naging amo niya, talagang, ay, ang pangit ng ugali. Tapos, nireklamo niya, ganun ba, nag-ano sila, bakit ganyan, ay, meron naman kasi talagang mababait na amo, pero sinasabi ko nga, hindi lahat, swerte-swerte, swerte-swerte lang din yung mga magiging amo mo dito sa abroad. So, maswerte ka kapag maganda yung ugali. Pag hindi maganda, layasan mo. Okay lang naman kasi dito sa Taiwan kapag hindi maganda yung ugali ng amo mo. Katulad nitong ikukwento ko sa inyo na yung amo niya is hindi nga maganda talaga yung ugali guys, as in. Tapos nireklamo. Kasi ano na ano, 'di ba dito sa Taiwan sinasabi ko always na dito sa Taiwan sa agency meron kang broker. Yung broker mo yun yung bumibigay ng amo sa'yo. Yan yung ano, mag-ano sa'yo parati. Kung may mga reklamo ka, or reklamo ka sa trabaho mo, ganyan, or mareklamo yung amo mo sa'yo, siya yung tatawagan, tapos siya yung aanuhan ng mga problema. Tapos, pag ayaw ng amo sa'yo, o ikaw, yung hindi mo na kaya yung ugali, or hindi mo na kaya ang amo mo, pwede kang lumipat. So, doon mo sasabihin sa kanya. Tapos, ang story na to naman kasi is nabalita na hindi din siya Pinay. Ano din siya, Indonesian guys. Indonesian na caretaker dito sa Taiwan. Tapos, ang naging amo niya kasi is hindi maganda yung ugali. Kinakaltasan yung sahod niya. Oo. Alam niyo ba yung reason? Yung reason kaya kinakaltasan yung sahod niya is dahil naglalabas siya ng damit niya. Saan ka nakakita ng among ganyan, di ba? Na parang kinakaltasan yung sahod mo kasi naglaba ka ng damit mo. Oo, parang ang kuripot naman. Ano naman ba ka dito, na marami naman talagang kuripot dito, lalo na 'pag matanda. Kasi yung matatanda talaga dito guys, napakakuripot sa ano, sa pera nila, sa kuryente, sa tubig, yung mga ganyan ba. Parang normal sa matatanda ba, pero ganyan talaga, normal talaga sa kanila yan. Wag ka nang magulat kapag magkaamo ka na ganyan. Kasi sasabihin ko talagang totoo, totoo talaga yan. Kadalasan talaga dito yung matatanda, kuripot talaga guys. Kuripot sa tubig, kuripot sa ilaw, kuripot sa ano, ng mga bagay-bagay. Kasi matanda na din. At saka ano, normal naman kasi 'di ba sa kanila dito. Alam naman natin sa mga ganitong lugar, silang kuripot talaga sila. Kaya nga ano sila parang okay-okay yung buhay nila, 'di ba? Kasi kuripot sila sa pera, kuripot sila sa mga ano, parang budget-budget lang guys, budget-budget. So, hindi mo na i-expect na parang bongga-bongga yung buhay mo dito. Hindi katulad sa ibang bansa or example, doon ka galing sa Middle East. Bongga kasi yung Middle East. Kahit pa sabihin mo na parang ano lang, parang mababa lang yung sweldo nila kaysa sa dito sa Taiwan, mas mataas yung sahod dito sa Taiwan. Pero abot naman sa ng buhay nila or sa ano ng amo nila is bongga. As in yung aircon, parang 24/7 may aircon ka sa bahay mo. Kahit hindi ka makakalabas, at least aircon yung ano mo, buong bahay. May aircon ka kahit sa kwarto, bibigyan ka nila ng kwarto na may aircon. Dito hindi. Bibigyan ka lang ng ano kung makapunta ka sa mga kuripoto na ano, alaga. Bigyan ka ng electric pan. Tapos, kung mayaman yung maging amo mo, bibigyan ka ng aircon. May aircon ka. Pero hindi naman lahat. Kasi kadalasan matatanda, kapag matanda, ayaw talaga, may mga matatandang ayaw ng aircon. Ayaw din nila ng electric pan. Kaya kahit yung caretaker na mapuntahan or mapunta sa kanila, bawal din, wala ding aircon. Wala ding ano. Kaya nga iba yung buhay. Yung kasi, yung buhay kasi sa Middle East, galing kasi sa Middle East, maganda yung buhay nila doon eh. Malaki yung bahay, aircon yung 24/7 aircon, ganun ba. Puputi ka guys, puputi ka. Dito kasi hindi. Kasi yung buhay dito is normal lang ba? Parang simple lang yung buhay nila. Parang sa Pinas lang, feeling Pinas nga lang. Kahit nandito ka, parang nasa Pilipinas ka lang. Kasi yung buhay nila, parang sa Pinas lang din yung. Kapag kakaiba lang kasi yung salita nila, the way sila magsalita, yung kamay ko, the way sila magsalita is, hindi mo maintindihan. Yun lang. Yun lang ang pinagkaiba. Pero yung pamumuhay nila, normal, parang sa Pilipinas lang din. Parang hindi ka ma-homesick. Hindi ka ma-homesick. Malapit din naman ito sa Pilipinas. Kaya,
Kaya ilang oras lang sa eroplano, abot ka na ng Pilipinas. Hindi kayong parang matagal ba ang biyahe, ganyan. Mabilis ka lang makauwi kung gusto mong umuwi. Yan, yan. So, balik tayo sa kwento ko. Kasi yung kwento ko, is about nga dun sa Indonesia na nagreklamo about sa amo niya. Kasi binawasan yung sahod niya, guys. Ang problema kasi, ang reklamo, bakit sinabi ng broker niya, or tinanong ng broker niya, doon sa amo niya, sa employer niya na, bakit mo binawasan yung sahod niya? Ano bang yung ginawa niya? Ganyan. Tapos sabi ng amo, kasi daw, yung caretaker ng Indonesian is naglalaba daw, naglalaba. Kaya binabawasan niya or kinakaltasan niya yung sahod. Tapos malaki na yung kaltas niya guys kasi kalahati talaga ng sahod ng yung nung caretaker niya is yung binabawas niya. As in 10,000. 'Di ba? 'Di ba sa Taiwan 20,000 yung sweldo namin or sweldo ng mga caretaker dito 20,000 NT or PR dito sa Taiwan. Tapos yung binawas niya is kalahati kasi 10,000, 'di ba? Ang laki. Tapos sinasabi, anong reason? Bakit mo binabawasan or kinakaltasan yung sahod? Doon daw sa paglalaba. Tapos sabi ko, paglalaba. Tapos bakit ang laki-laki ng kaltas mo? Bakit ganito? Tapos sabi niya, kasi parati siya naglalaba. Di ba? Saan ka nakakita ng among ganyan? Parang ngayon ko nga lang na yan na may ganyan palang amo. No, grabe, di ba? Saan ka nakakita ng amo na kinakaltasan yung sahod mo kasi parati ka naglalaba? Iwan ko bakit kuripot ba sa tubig o kuripot ba sa kurente o kasi nakakatawa as in. Parang kawawa talaga yung magiging caretaker kapag ganyan yung maging amo ba. Kaya pag ganyan yung naging amo nyo dito, or example, nag-apply kayo dito, tapos ganyan yung maging amo niya, ay layasan nyo Huwag kayong tumagal. Huwag kayong huwag kayong mag-agwanta dyan. Huwag kayong, ano ba yung Tagalog ng pag-agwanta? Huwag kayong magtiis. Oo, huwag kang magtiis. Lumipat ka ng amo. Kasi yan, parang abuso yan, abuso. Abuso ganyan Kinakaltasan yung sahod mo dahil lang dyan. Nakakaloka Parang hindi lahat ng yan lang ata yung naging gaamong ganyan yung ugali. Sama. Kaltasan ka dahil naglaba ka lang ng damit. Grabe naman. Kaya pag ganyan yung naging amo nyo dito, example, layasan nyo, magreklamo kayo. Sabihin nyo sa inyo, ganyan. Huwag kayong nakakaloka. Pero hindi naman siya Pinay. Buti na nga nagreklamo siya kasi hindi din talaga makatao yung ginagawa ng amo niya, guys. Kaya, pag ganyan yung naging amo niya, magreklamo kayo, umalis kayo. Maghanap kayo ng bagong employer niyo kasi okay naman kahit maghanap ka ng bagong dito. Kasi, open naman dito. Pwede kang magreklamo, pwede kang lumipat, ganyan. Hindi ka kailangan magtiis. Kung hindi naman talaga katiis-tiis. Katiis-tiis. So, yun lang aking kwento. Kasi pupuntahan ko na sila sa schooling niya, guys. Thank you for watching. See you again next time. Bye-bye!